Ka-Express, isang napakahalagang tanong ang umiikot ngayon sa mundo ng Philippine basketball. Kahit magpalit-palit ang lineup ng Gilas Pilipinas, mananatili pa rin ba ang lakas ng team? Ang sagot ng maraming basketball analyst at mga fans, oo, basta andyan ang isang critical anchor sa loob, si Kai Sotto. Sa nakaraang mga international tournaments, nakita natin kung gaano kahalaga ang presensya ng 7'3" Pinoy center sa sistema ng Gilas. Hindi lang dahil sa kanyang height, kundi dahil sa rim protection, rebounding at floor spacing na siyang nagbibigay ng malaking advantage laban sa ibang Asian teams. Kung babalikan natin ang campaign ng Gilas sa FIBA Asia Cup 2025, malinaw na nakita ang kahalagahan ng kompletong frontline rotation. Ang torneo ay ginanap mula August 5 hanggang August 17 sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan nakapresto ang Pilipinas sa Group D kasama ang Chinese Taipei, New Zealand at Iraq. Sa tournament na yon, inilabas ng SBP ang 12-man roster na kinabibilangan ng mga pangunahing pangalan tulad ni Jason Brownlee, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Scottie Thompson, AJ Edo at Kevin Kembao. Pero kahit sulit ang lineup, may isang bagay na napansin ng maraming observers: kapag wala ang isang legit rim protector tulad ni Kai, mas nahihirapan ang defensive system ng Gilas. Sa Group D ng Asia Cup, nakaharap ng Pilipinas ang matinding kalaban tulad ng New Zealand All Blacks at Chinese Taipei na parehong kilala sa mabilis na ball movement at outside shooting. At ngayon, habang patuloy na binubuo ng coaching staff ang susunod na roster para sa mga darating na international tournaments at qualifiers, isang malaking tanong ang gustong sagutin ng mga fans. Kung babalik si Kai sa lineup ng Gilas, gaano kalakas ang magiging anyo ng ating national team? At higit sa lahat, handa na ba ang Pilipinas na muling maging tunay na contender sa Asian basketball? Hihimayin natin kung bakit sinasabi ng maraming analyst na si Kai ang defensive backbone ng Gilas. Kung pag-uusapan ang hinaharap ng Gilas, isang pangalan ang halos laging lumalabas sa diskusyon ng mga coaches, analyst at mga fans, ang 7'3" center na si Kai. Hindi lang dahil siya ang pinakamataas na player sa lineup, hindi lang dahil siya ang isa sa pinakakilalang Pinoy player sa international basketball, kundi dahil sa system impact niya sa loob ng ating national team. Sa modern FIBA basketball, mahalaga ang tatlong bagay sa isang elite big man: rim protection, rebounding at interior presence, at dito pumapasok ang halaga ni Kai sa sistema ng Gilas. Kapag nasa loob siya, nagbabago ang defensive identity ng team. Ito ang tinatawag ng mga basketball analyst na paint intimidation. Kapag may isang elite rim protector ang isang team, nagiging mas agresibo ang perimeter defenders dahil alam nila may safety net sa likod. At yon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas epektibo ang defensive rotations ng Gilas kapag may Kai Sotto. At bukod sa depensa, may isa pang mahalagang aspeto: rebounding dominance. Sa international tournaments, tulad ng FIBA Asia Cup, madalas nagkakatalo ang laban sa rebounding battle. Kapag natalo ka sa boards, mas maraming second chance points ang kalaban. Dito muling lumalabas ang kahalagahan ng height at wingspan ni Kai. Sa Asian level, kakaunti lang ang teams na may center na kasing tangkad ni Kai. Pero hindi lang yon. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, mahalaga rin ang spacing sa offense ng Gilas. Ang triangle offense na ginagamit ng coaching staff ay nangangailangan ng big men na kayang mag-screen, mag-pass mula sa high post at mag-finish sa loob. At isa sa mga underrated skills ni Kai ay ang kanyang passing vision para sa isang center. So ibig sabihin, hindi lang siya rim protector, isa rin siyang offensive connector sa sistema. At ito ang dahilan kung bakit maraming basketball observers ang nagsasabi na kahit magpalit-palit ang mga guards o wings ng Gilas sa susunod na mga taon, basta andyan ang isang elite sa big man tulad ni Kai, mananatiling matibay ang pundasyon ng ating national team. At kung susuriin ang kasalukuyang lineup ng Gilas, lalo pang nagiging interesting ang usapan. Dahil bukod kay Kai, meron pang mga malalaking pangalan sa frontline tulad ni na AJ Edo at Junmar Fajardo. Kaya ang tanong ngayon ng maraming fans, ano ang mangyayari kapag nagsama-sama sa isang lineup ang tatlong higanti ng Pilipinas?
Pag-uusapan natin ang tinatawag ng mga fans na triple towers ng gilas at kung paano nito kayang baguhin ang power balance ng basketball sa buong Asia. Pag-uusapan natin ang lakas ng gilas, hindi lang isang player ang dahilan kung bakit nananatiling competitive ang ating national team, pero malinaw sa maraming analyst na kapag andyan si Kai, nagkakaroon ng matibay na pundasyon ang buong sistema. At lalo pang nagiging interesting ang sitwasyon kapag tiningnan ang posibleng front-court combination ng gilas. Dahil kung kompleto ang lineup, may pagkakataon na magsama-sama sa rotation ang tatlong higanting ito, Kai Sotto, AJ Edu at Junmar Fajardo. Tinatawag ito ng maraming fans at observers bilang triple towers ng gilas. Sa Asian basketball landscape, bihira ang national team na may tatlong higante na may ganitong laki at experience. Si Kai na may higit 7 feet ay nagbibigay ng elite rim protection at interior defense. Si AJ naman na halos 6'10 ay kilala sa kanyang mobility, shot blocking ability at defensive defense laban sa mas maliliit na players. At si Junmar, ang multi-time PBA MVP, ay isa sa pinakamagaling na low post scorer sa rehiyon. Kapag pinagsama-sama ang tatlong ito sa isang rotation, nagkakaroon ng ibang dimension ang laro ng gilas. Una sa lahat, defensive presence. Kapag nasa court, sina Kai o AJ, nagiging mahirap para sa kalaban ang umatake sa paint. Kapag may dalawang shot blocker sa loob, napipilitan ang kalaban na mag-shoot sa labas kaysa mag-drive sa ilalim. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang international games ng gilas, makikita na mas nagiging conservative ang offense ng kalaban kapag may elite rim protector ang gilas. Pangalawa, rebounding advantage. Isa sa mga problema ng Pilipinas sa ilang nakaraang tournaments ay ang pagkawala ng rebounding battle laban sa mas malalaking teams tulad ng Australia o New Zealand. Pero kapag kompleto ang frontline na may Kai, AJ at Junmar, nagiging mas competitive ang gilas sa ilalim ng ring. At pangatlo, rotation depth. Sa international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup, mahalaga ang depth ng lineup dahil sunod-sunod ang mga laban sa loob ng maikling panahon. Kung may tatlong big men na pwedeng magpalitan sa rotation, hindi agad napapagod ang frontline ng team. Halimbawa, maaaring gamitin si Junmar bilang traditional low-post scorer sa half-court offense. Kapag kailangan ng mas mabilis na defensive coverage, pwedeng ipasok sa AJ. At kapag kailangan ng rim protection at interior height, maaaring bumalik sa court si Kai. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng flexibility ang coaching staff sa pag-adjust ng lineup depende sa kalaban. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.